Hi mga kateknik, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share my videos mga kateknik. Thank you very much and God bless. Ito, napaka bad trip na araw sa lahat. Wala akong inutos na palitan yung tubig ng isang buong palitan ng tubig na pinalitan ng nawasa. Ayun, nagkamatay lahat ng mga koi, lahat ng mga hammerhead. May natira pang 3 hammerhead na medyo mahina na. Yung mga goldfish, mamamatay na rin yung iba. Ayan, pinalitan po ng tubig. Kahit kailan po, hindi ko binili niyan ganyan. Napalitan ng isang buong palitan ng tubig, yung aquarium. Pero ang ginawa, ayan. Pinalitan na isang buong palitan, patay yung mga malalaking hammerhead, patay yung mga lahat ng koi. Patay yung mga malalaking goldfish na iba, yung mga maliliit na goldfish, daming nawala, namatay. Ayan, ito yung pinakahuling namatay, oh. Yung hammerhead. Palitan ba naman ng tubig eh. Ayan oh, ang ganda. Linaw eh oh. Linaw, pinampalit tubig na wasa oh. Wala, hindi talaga pwede magbilin. Napaka-tinding stress. Grabe. Grabe yung stress. Bye na muna. Hanggang dito na lang. So yung isang namatay na isda pinakain ko sa pagong. Kinain na rin nila. Goldfish. Ito pa yung namatay na mga iba. Isang hammerhead tsaka 2 goldfish pa. So yung mga ko hindi ko alam kung saan na pinagtatapon, kung paano nangyari. Hindi ko natin anong. Sobrang bad trip din ako eh. Hindi ko na alam kung saan na napunta yung mga koi na pinalaki ko rito sa aquarium. Pati yung malaking hammerhead, di ko rin alam kung saan na rin nilagay. So yun nga, talagang hindi ko maintindihan yung pakaramdam ng ganito na yung hobby mo na pinalaki mo na matagal tapos abutan mo lang na nagkamatayan. Wala talaga. So ano pa nga ba yung gagawin ko kapag ganito na mga namatay na mga isda? Syempre ipapakain ko na lang siya sa mga alaga ko ng mga pagong dito sa bahay. So kaya ito nga, meron ako dito ng mga red-eared slider turtle at meron din ako mga Malaysian box turtle dyan sa bahay na inaalagaan. Yan, kung mapapansin nyo, maliit pa si Tulpo dyan kasama nitong dalawa ko na red-eared slider turtle. Ayan, nag-aagawan sila dun sa namatay na goldfish. Medyo maliit yung lalagyan nila ng mga panahon na to, pero ngayon naman ay nasa ref tab na sila. Ito mga pagong na to, pinagsama-sama ko muna sila doon habang hindi pa ako nakakagawa ng lalagyan nila na medyo malaki talaga. Ayan si Tulpo, maliit pa oh, nasa sulok lang. So ito nga yung aking mga Malaysian box turtle. Yan, dito din sa bahay. Yan nga yung hammerhead na namatay. So may iwasan naman sana yung mga ganitong pangyayari ng mga namamatay na mga isda kung maagap lang tayo sa paglilinis ng aquarium. At dapat talaga hindi tayo nagpapalit ng 100% na palitan ng tubig. Kasi yun yung isang cause talaga na mamamatayan talaga tayo ng mga isda sa bahay. So kaya nga ito, kaysa masayang yung mga namatay natin ng mga isda, ito mga goldfish, ito mga feeders na to, ito naman talaga ay mga pampakain sa mga isda rin ng mga monster fish, mga arwana, ganyan, or mga alligator gar. Pero itong mga feeders na to, mga Shambongkin goldfish na to ay alaga rin naman sa bahay kasi. Ngayon nga lang, nagpalit nga ng 100% na palitan ng tubig, kaya ayan yung nangyari. Ayan si Tulpo, kumakain din siya ng mga namatay na mga isda nung medyo maliit pa siya.
Nung maliit pa si Tulpo, kasama niya talaga tong dalawang red eared slider turtle na to. Pero nung medyo lumalaki na siya, syempre kailangan na siyang mahiwalay sa ibang lalagyan, kaya inilagay ko siya sa ibang aquarium. At si Tulpo nga ngayon ay malaki na. Itong mga red eared slider turtle nga pala ay kayang mabuhay ng 30 taon sa wild at 40 taon naman sa captivity. Lumalaki sila ng hanggang 12 inches o 12 pulgada at katumbas ng 30 cm. At karaniwang mas maliit ang mga lalaking red eared slider turtles kaysa sa mga babae. Pero mas mahaba naman yung kanilang mga buntot kaysa sa mga lalaking red eared slider turtle. Ito naman ang mga pagkain na hindi pwedeng ipakain sa mga pagong dahil ito ay nakakalason para sa kanila. Yung una, dahon ng kamatis. Pangalawa, rhubarb leaves. Pangatlo, holy shrub. Pang-apat, oleander. At ang panlima nga ay yung dahon at buto ng avocado. Ang pinakamatagal na naitala na nabuhay sa captivity na red eared slider turtle o sa pangangalaga ng tao ay 37 taon. Pwede natin pakainin yung mga alaga natin pagong tuwing ikalawa o ikatlong araw para sa mga malalaki o nasa hustong gulang na. At araw-araw naman ang pagkain para sa mga juvenile o mga lumalaki pa lang. Ang mga pwedeng pakain sa ating mga alagang pagong ay carrots, saging, mansanas, bell pepper, at mga pula, orange at dilaw na mga gulay. Ang mga Malaysian box turtles ay kayang mabuhay ng 38 taon sa captivity o sa ating pangangalaga. Lumalaki sila ng 13 cm sa mga lalaking Malaysian box turtle at 15 cm naman ang mga babaeng Malaysian box turtle. Kapag sila ay nasa wild, kaya nilang mabuhay ng 25 hanggang 30 taon. Ang kagandahan sa mga pagong sa pag-aalaga nito ay napakadali lang kasi ito nga ay tinatawag ng mga omnivores o kumakain ng halos kahit ano. Maliban sa mga binanggit ko kanina na mga dahon ng kamatis, yan bawal yan kainin. Mga buto at dahon ng avocado, yan bawal din sa mga alaga natin mga pagong yan dahil ito nga ay lason para sa kanila. So ako ay nag-aalaga ng mga pagong bata pa lang, kaya alam na alam ko na kung paano sila alagaan. Kahit nga mga kanin yan, kinakain nila yan, or mga tinapay, kinakain din ng ating mga alaga ng mga pagong. So kaya ito, hindi ako nahirapan na alagaan ito mga alaga ko ng mga pagong na to. Ito mga red eared slider turtle at ito mga Malaysian box turtle ko dito sa bahay. So sila ay matatagal na sa akin, ito mga pagong na to, pero medyo matagal din ako nahinto sa pag-aalaga. Buhat nga nung ako ay matutong ang tumugtog, yun ang naging pansamantalang naging trabaho ko noon. Kaya medyo napabayaan ko rin yung pag-aalaga ng mga ganitong klase ng mga hayop, ito mga pagong. Nag-alaga nga pala ulit ako nito mga pagong kasi gusto ko magkaroon ng hatchery. Gusto ko magkaroon ng farm para makapagparami nitong ganitong klase ng mga pagong ng Malaysian box turtle at ng red eared slider turtle. Kaya yan, ngayon nagsimula ulit ako na mag-alaga. Kaya ngayon nga ay nagpaplano ako na makapagpatayo ng malalaking mga lagayan nila na merong kombinasyon ng tubigan at lupa, dahil alam naman natin na itong mga pagong ay nangingitlog nga sa lupa. Doon nila binabaon yung kanilang mga itlog para mapisa. Nung high school pa ako, ang halaga lang nito mga ganitong klase ng mga pagong ay 120 lang. Kaya noon nagkaroon ako ng isa lang nito at naalagaan ko nung bata pa ako. Pero yun nga lang, hindi ko rin masyadong natutukan sa pag-aalaga kasi nga nag-aaral ako at namatay nga yun yung alaga ko na red eared slider turtle, at yun nga yung pinakaunang-una ko na inalagaan.
So mga kateknik, sana may kaunti kayo natutunan dito sa vlog ko na to tungkol dito sa mga red eared slider turtle at sa mga Malaysian box turtle. Yung pag-aalaga talaga ng mga hayop, ng mga isda, ng mga pagong, ng mga iba pang mga reptiles ay trial and error din. So talagang hindi may iwasan na mamamatayan tayo sa una, pero habang tumatagal natututo tayo kung paano sila alagaan, kung ano yung mga klase ng mga pagkain na pwede sa kanila, kung ano yung mga bawal. Kaya huwag tayong huminto sa ganitong pag-aalaga o sa ganitong passion. Yan, ito yung tinatawag natin ngayon na hobby natin, na isa rin sa ating mga stress relievers kapag nasa bahay tayo. So napaka-importante na meron din tayo na mga alaga sa bahay o mga stress relievers katulad ng mga ganito mga pagong. Kaya sa mga nagsisimula, ituloy-tuloy nyo lang. Kung ito talaga yung passion nyo, malay nyo balang araw ito yung maging source of income rin ninyo. Yan, so makakatulong din kayo sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Yan, so ito mga gantong klase ng pag-aalaga ng mga pagong ay hindi naman din basta-basta hobby lang. So sabi ko nga, pwede ito maging source of income na makakatulong din sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayan, so gusto ko na rin pasalamatan yung mga sumuporta sa akin simula nung nagsisimula pa na ako sa aking pagbablog. So sa inyong lahat na hindi tumigil sa pagsuporta, sa hindi nagsawa para manood na aking mga videos, maraming salamat po sa inyong lahat mga kateknik. At sana suportahan nyo pa rin yung mga susunod ko na mga videos, susunod ko na mga vlogs. So sa mga hindi pa rin nakasubscribe sa aking YouTube channel, sana makapag-subscribe na kayo. At ayun nga, maraming salamat sa inyo and God bless po sa inyong lahat.